Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa kasalukuyan, nandito po tayo sa Tamuntaka 3, Cotabato City. Kung saan ating pong mapalad po tayong makapanayam ang punong barangay ng Tamuntaka 3. Walang iba kundi si Kap Zailon Kasan. Okay, Kap. Unang-unang katanungan, ano po yung pagdating ng mga tao kahapon pa dumating na sila dito. Pagka umaga kanina mga pasado alas 10 yung pangyari, pinuntahan ng mga bipat yung mga lalaki dyan. Tinanong nila kung taga saan ba sila. Pero ang masakit ko, parang nag-away na ba? Yung biglaan sila na may nagtakbuhan sa kanila, yung inaabo nila. Tapos yung may isang baril na naiwan, 45, naiwan nila. Tinanong sila kung saan sila yung nauli. Taga Tikit daw sila. Sobra sila mga aabot yata ng mga 50 sila yung dami nila. Tulang ma'am, hindi taga dito sila. Ang tanong lang, bakit sila pumunta dito sa area? Na hindi naman siya nag-coordinate kung ano yung pati nila, ano yung kailangan nila dito sa barangay. Bigla na silang dumating. Yun ang problema doon, ma'am. Pag tinanong sila, siguro iba yung salita lang dun sa kanila. Yun siguro nangyari. Siyempre, yung sa atin naman, marinig siya na ibang salita. Siyempre, masaktan ka rin. Yun na, biglaan nangyari yun. Tapos yung mga kasama nila, tumakbo sila doon sa umalis na sila. Yung naiwan, yung 7 yata yung naiwan kasama nila. Yun ang kinuha nila. Tapos yung nakapulot doon sa baril na naiwan, tinurn over nila sa PNP. Pero hindi natin alam kung sino mayari yun. Yung tumakbo pagka dumating na yung mga PNP pati mga Marines, pinasok nila yung area. Doon nila naabutan yung mga kasamaan nila. Doon sila sa malapit sa ilog. Ang iba doon, tinanong nila kung ano ba talaga kinuha nila dito. Sabi yung matanda sa kanila na binigyan daw sila ng 1,000, isang sako na bigas. Kaya nga sila napunta dito, ang tinutulungan niya yung UBJP. UBJP yung ako nila tutulungan nila dito sa barangay ng Tamuntaka 3. Hindi pala, iba pala yung napuntaan nila. Iba hindi naman yung UBJP. Yun ang masakit po. Si Manon, ngayon po nangyari ito. Noon pag ilang beses na mag-eleksyon sa barangay namin. Ngayon po nangyari na tapak ka ng mga
saan galing na tao. Puro lalaki. Ngayon pa yun nangyari. Pero naman dito, hindi nagkasundo. Dito rin tao. Taga rito rin lahat. Pero yung kanila, nangyari. Tapos yung nauli, pinauwi na sa kanila. Para wala nang gulo. Kasi sa akin po man, ang gusto natin dito sa barangay natin tayo. Pero hindi naman natin maiwasan kasi tayo ang inaangat natin yung kapayapaan para hindi na magulo yung barangay natin. Pero yung iba, kung tingnan natin, bakit ba pinapunta yun? Hindi naman dito. Hindi naman makabuto. Kaya walang register. Yun lang sa akin ba. Sana po hindi na nangyari. Kasi parang matakot po yung mga tao. Kanina muntik na magkasiyalisan na yung mga tao. Kasi akala nila tuloy-tuloy na yung bakbakan doon. Oo, kasi yung mga tropa ng kapulisan pati Maris, dumami na sila. Medyo yung iba medyo natakot ba? Kala nila may mangyaring masama sa kanila. Pero sa awan ng Diyos naman na resolve naman ng ating kapulisan. Tapos yung pinawi na sila na wala rin nasaktan sa kanila. So, paano po nakapasok yung mga ibang lugar dito, Kap? Wala bang naka-designate dito ng mga kapulisan? Yung tinanong yung kasama nila, yung medyo matanda sa kanila. Nag-backward daw sa kanila niya. Kalimutan ko yung pangalan niya. Parang brigade daw. Brigade? Ewan ko ba, anong brigade yun? Sa EMI ba yun o ano? Alam ko hindi naman. Kasi in-interview rin yung matanda. Sabi siya ng totoo. Siyempre may mga ano sila, may mga signal sila na nailagay sa kanilang katawan, may pangalan. Siyempre kung makita mo yun, ibig sabihin yun ang napapunta sa kanila dito. So, sa oras na nangyari yung Kap, saan po kayo sa mga oras na yun? Yung nangyari yung pagpasok ng mga kalalakihan na may dalang armas? Yung mismong nangyari yun, ma'am. Nandun ako sa labas. Tumawag sila sa akin, nagkatuloy. Sabi ko, hintay kayo kung nagawin ako. Pag-uwi ko, nahuli na yung pitong lalaki na kasama nila. Tapos yung nahuli na doon sa mga bahay na mga kasama nila, pinauwi naman doon sa Caravan. Kaya may mga sakyan man sila. Sa tingin niyo po ba, Kap, ito ba'y pinagplanuhan or ano po yung sino po yung nasa likod nitong mga nakapasok? Sa pagkalam ko doon, ma'am, hindi basta-basta pumasok yung tao. Kung walang napapunta sa kanila dito. Tulad ng sinabi nila, dinayadan sila na kahit kunti tinanggap nila sa tulong nila, sa kala nila yung pagtanong sa kanila, akala nila UBGP yung tutulungan nila. Yun siguro yung sinabi sa kanila. So, alhamdulillah, Kap, at naagapan yung mga pangyari na yun at
meron namang nag-reinforce kaagad? Yun na, magpapasalamat tayo sa ating mga kapulisan, pati mga Marines, agad silang nag-responde dito sa Tamutaka Tres. Pagka nangyari yun, pagka tumating ako, nandun na sila. Sila pa yung nauna sa akin. Kasi nandun sa labas, tumawag sila. Sabi ko, sir, papunta na ako dyan. Yung, sana yung lahat ng pangyayari, ganung kalakas yun. Pagpunta ng mga ating mga kapulisan. So, kumusta na po yung mga nahuli dito sa yung nahuli nila na Papatres. Istegaan pa nila. Ano talagang motibo nangyari, paano sila napunta, talagang inisipin na sila kung sino pala yung bakit sila dito, sino ang kanilang leader. So, kung na lang, message mula lang po. Message mo, lalo na bukas na yung election. Gaano po kayo kahanda bukas, Kap, sa gagawing 2025 halalan 2025 na election? Ako naman, ma'am, ang hinihingi ko po lang dito, yung lahat sa aking barangay, na sana po ay hindi na mangyari yung nangyari kanina. Sana yung pagbuto natin bukas ay malinis, walang gulo. Hiningi ko po sa mga politika na sana pag oras ng butuan, tahimik. Hindi sila manggulo. Kasi ang problema dito, ma'am, civilian, kapag magulo, hindi na bumuto yan. Oras na magulo yan, ma'am, hindi na bumuto. Lalo na kung may masamang nangyari na, uuwi na yan, ma'am. Hindi na bumuto. Yun lang po, ma'am, sana sa bukas ay malinis ang butuan sa barangay. Meron din po kayong pasasalamatan, Kap, bago natin tapusin ang ating tanong. Ako po ay nagpapasalamat sa ating kapulisan at saka mga tropa natin na sa Marines na nandito kanina, na sila naagapan nila yung pangyayari kanina. Nagpapasalamat po ako sa kanila sa tulong nila sa aming barangay. Sana po sa lahat ng mangyari dito, nandito sila. Okay, maraming salamat, Kap. Yan po ang ating panayam sa punong barangay ng Tamutaka Tres. Walang iba kundi si Honorable Kap Zailon Kasan. Maraming salamat, Kap. Ako si Tia Abdul Karim from TM Radio FM Cotabato. Kasama ko si Shelo Kumbaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.